Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, syempre pwede po bang patay ng VAP kung naririnig po ako ng loud and clear para at least tuloy-tuloy po tayo. Ayan, antay lang natin yung mga ano natin, mga participant. Ayan, shout out po sa Mentor Domingo. Ayan, so narinig ako ng loud and clear. So by the way, welcome po pala sa event natin, The Future of Wealth, Why Digital Business is the Key. Ayan, syempre sa mga OFW natin, ng mga naka-open camera, and syempre sa mga hindi pa naka-on cam, okay lang po ba na mag-on cam po tayo para at least for respect po sa mga listeners sa atin, especially sa speaker natin today. Okay, so syempre, pwede po bang patay kung saan bansa ka po right now para at least malaman din natin kung saan nakarating Zoom event natin. Ayan, thanks so much Mentor Domingo sa natin. Napaka-pogi. Ayan, 'di ba? So, wala nagka-type kung taga saan sila. Ayan, kay Tita Celia from Korea. Ayan, kay Ma'am Norma from Italy. So, grabe. Di ba? Kahit saang bansa nakakarating yung Zoom event natin. And syempre, sa mga hubbers po natin na wala pa sa Zoom, okay lang po ba na patapik? Para at least dumami-dami tayo. Di ba? So, syempre, ayan, kay Coach RK from LA. Di ba? Legaspi Albay. Wait lang, nagbaliktad. Ayan. Siyempre, sa kay naka-on camera kay Coach Axel, di ba? Kahit nasa work, di ba? Nag-attend ng Zoom event natin. Ayan, kay Tita Celia. Ayan, kaway-kaway, Tita Celia. Naka-open camera si Tita. Ayan, and siyempre, sa mga hindi pa naka-on cam, kindly open your cam po para at least ma-shoutout din ko din po kayo. Di ba? And siyempre, patay po ako ng VIP kung talagang ready ka na makinig. At 'di ba, may matutunan kang aral, 'di ba? Kung bakit ang digital biz, 'di ba? And syempre, patay po ako ng VAP kung ready ka na matutunan at makinig sa mag-share sa atin, 'di ba? Kasi itong mag-share sa atin, grabe, 'di ba? Sobrang one of the top earner, 'di ba? And syempre, one of the Millionaires Club member and Gold Executive and syempre, travel qualifier, 'di ba? So please help me welcome Mentor Dindo Pable. Yes, all right. Hello guys, magandang buhay. Thank you Coach Lance sa pag-intro sa akin. Napakaganda ng pag-intro, 'di ba? Napakaganda ng video ng mga nakita ko kanina. And siyempre, thank you so much Upline Jessica. Yan, and siyempre no, idol natin si Upline Jerwin. So, thank you so much sa privilege na pag-ano nyo sa akin dito, pag-invita, no? Mag-share dito sa community nyo. So, shout out po sa lahat ng mga ano natin, sa lahat ng mga nanonood, no? Mas maganda na i-share nyo tong link natin para at least na mas maraming ma-inspire. Alright? So, sige, hindi na natin patagalin, no? Since na excited na din po kayong lahat na matunghayan, no? Ano ba yung mga nangyari sa akin na ginawa ko tong business na ginagawa natin right now, okay? Sige, mag-share screen po ako para at least na yan. Para at least na may idea kayo sa akin. Ay, nakita ko ba yung slides ko? Alright, nakita nyo naman yung slides ko? Okay? So anyway mga kapatid, no, sa hindi pa nakakilala sa akin, pangalan ko po Dindo Pable, almost 1 million followers on Facebook. At the same time, K-12 graduate po ang inyong lingkod at dati po akong Joyride Rider. Alright? So, para at least na yan, ako po isa sa Millionaires Club member sa ating kumpanya dito sa AJJ Companies. At the same time, Gold Executive, tama ho yung sinabi ni Coach Lance kanina. At the same time, mga kapatid, no, car achiever na din, six-figure earner, at ako po yung director ng UR Online System at founder po ng Unstoppable Empire. Now, ikwento ko lang sa inyo ng kaunti since na hindi po gaano kahaba yung ano ko, no? Konti lang ho. Alright? So, baka kasi mamaya makita nyo kung ano yung maipapakita ko sa inyo, baka isipin nyo, ay, ito siguro ang tao na to, galing to sa mayaman na pamilya, ganito, ganyan. Alright? Hindi po. Okay? So, ito para at least na may idea kayo, ako po is dating joyride rider. Okay? So, kung makita nyo, yan po yung grupo namin, no? Sa pagiging rider. Meron na po bang nakakitang rider dito sa inyo? Alright? O meron nang nakasakay ng joyride rider. So, ganun ho yung trabaho ko before. At sobrang nasunog talaga, no? Sobrang nasunog yung balat natin dahil sa sobrang init, araw-araw bumabiyahe. Now, I pray to God, sabi ko, Lord, sana bigyan mo ako ng great opportunity na pwedeng ikabago ng takbo ng buhay ko. Okay? So, para at least na may idea ho kayo, ito po yung itsura ko. Okay?
Na-invite po ako dito, nashiran po ako ng nashiran po ako sa opportunity na to mga kapatid sa loob ho ng jeep. I don't know kung paano kayo nasira ng opportunity na to. Okay? Hindi ko alam, baka na-approach ka online. Ako po sa loob ng jeep. Inisip ko nga before, ay baka budol-budol to. Okay? Kasi bakit? Ito ho yung taong nagdala sa akin, nag-approach sa akin sa loob ng jeep. Okay? Hindi ko ho kakilala. Di ba? Dating construction worker. Okay? Sabi niya, nagiging milyonaryo siya dito. Ako naman doubted, no? Duda talaga ako kasi parang, alam mo yon, from stranger talaga sa loob pa ng jeep. So, ganito ho yung itsura ko nung na-invite ako dito. Okay? Nung nakita ko tong opportunity na to, sino dito sa inyo nakakita ng badyaw? Alright? So, mukha ko before parang badyaw, no? Tama ba? And then, ito ho, ikwento ko later on sa inyo, paano ba ako nakapag-decide sa ganitong itsura po, no? Paano ba ako nakapag-decide dito sa ganitong business na gagawin? Kasi that time po, I don't have money to start this business. Alright? Wala po talaga akong kakayahan yung itsura na yan. And then, siyempre, i-shortcut na natin, no? Ito ho ako, nung inaral ko ho itong business na to. Nakapagsimula ako dito, no, ginawan ko pa ng paraan yung pang-start. So kung makikita nyo mga kapatid, no, yung itsura ko, di ba, happy lang. Tama ba? Sobrang dugyot ko. Dito ko na-realize, sabi ko, ito pala yung itsura ko before. Now, pwede nyong isipin, ay parang nilulok down naman ni Sir Dindo yung sarili niya. Hindi po. Kumbaga, pinakita ko lang ho ito sa inyo for you to inspired na ako nagsimula ganito at ikaw na nagsimula, mas lamang ka ng ilang paligo sa akin. Tama ba? Ibig sabihin lang dyan, patunay na itong business opportunity, lahat pwede dito. Tama? Oo, kasi yung itsura ko, ganyan itsura ko noon, no? Tama ba? At ito po, no? Dahil sa ganda po ng business natin dito sa EGG Company, mga kapatid, dito ho nabago yung takbo ng buhay ko. Alright? So, process, ginawa ko yung process. Aminin ko sa inyo, hindi man siya naging madali sa akin kasi hindi po ako nakakaintindi ng English before. Ako po ay KT-12 graduate lang. Tama ba? So, inaral ko, siyempre inaral ko. To cut the long story short, mga kapatid, dahil sa ganda ng company natin, ito ho, share ko lang sa inyo ng kaunti. Okay? Ito naman, kinita ko ho ito ng 1 week. Yan, kumita po ako dito 1 week, 32,000. Ito naman, no, 16 days income ko ho ito. Noon pa po ito, nung may chiki pa. Tama ba? Yan, kumita tayo dito ng 202,000 in just 16 days. Alright? And then ito naman, yan kung makita nyo, 1 week naman na kinita ko yan, 79,000. Okay? So mga kapatid, no, disclaimer, don't ever think na kung pinakita ko to sa inyo na pinagmamayabang ko. Hindi ko po ito pinakita kasi I do believe na ang tao ho, no, ang tao ay hindi maniniwala kung walang nakikita. Tama ba? Kaya pinapakita ko to sa inyo para at least na ma-inspire naman kayo, which is yung community natin, yung business natin is totoo talaga na may kumikita ng malaki. Tama ba? Alright? So ito napakaganda. Share ko lang sa inyo from January, no, from January to May. Alright? So ito ho yung kinikita ko dito. Ulitin ko, huwag niyong isipin, no? Huwag niyong isipin na pinakita ko to sa inyo para ipagmayabang. Pinakita ko ito sa inyo dahil gusto kong makita nyo yung future na income na nag-aantay sa inyo. Imagine that at the age of 25, tapos ganito ho kalaki yung kinikita. Okay? So, imagine niyo January ho, hindi ako nag-six figure. 67,000 lang yung kinita ko. Sabi ko, okay, may potential nakikita ako ng malaki. Basta dublihin ko yung sipag ko. Alright? So, February, kumita ako ng 103,000. Okay? Sabi ko, kaya naman pala mag-six figure eh. Dinoble ko pa yung sipag na binigay ko nung February. Pagka March ho, kumita po ako ng 206. Okay lang ba palakpakan natin yan? Alright? Sige ho. And then, siyempre, medyo na-relax ho ako. Sabi ko, parang nakaka-overwhelm yung kinita ko Alright? Pero humataw pa rin ho ako pagka April ho, kumita naman ako ng 143,000. That is the business, no? Up and down siya. Yung kita talaga. Depende sa sipag na ibigay natin. And then, last month lang ho, yung kinita ko, okay, 148,000. Okay lang ho ba palakpakan natin yan? Ito mga kapatid, no? Imagine niyo. Okay, imagine niyo 5 months income po, total og 668,000. Okay? And then kung i-round up po natin yan, nagre-renso siya ng 133,378. Okay? Monthly na kinikita. Imagine that. Sabi ko, okay, ako nakita 12 graduate lang, alright?
And then, i-compare natin doon sa mga manager. Yung manager dito sa Pilipinas, okay, nagre-range lang sila ng 1,300 per day. So that is, ano lang, kumbaga nasa 33,000 yung kinikita nila every month. Sabi ko, napakasarap pala dito sa negosyo na to. Okay, kasi lahat possible. Okay lang ba palakpakan natin yan? Kasi every time po before, kapag nakakapanood ako ng ganitong sharing, na-inspire ho ako, kiniklaim ko, next time ako naman yung mag-share, mang-inspire sa karamihan. Tama ba? So, ito napakaganda, no? In my first 1 year and 8 months doing this business, okay, I hit my first million, no? Inawardan ho ako doon sa MUA Arena at the age of 22 ho, yung lingkod ay nagiging milyonaryo. Okay lang ba palakpakan natin yan? Alright. Okay, ganun siya ka, ganun siya ka, ganda kasi mula ho nung elementary ako hanggang nag-graduate ako ng K-12 mga kapatid, never ho ako tinawag sa stage para bigyan ng ribbon or medals. Okay? Never ko pong na-experience yon. Pero dito sa business natin, imagine mo, sobrang daming tao tapos tinawag pangalan ko. Ay, grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. Tama ba? Yes. And then, ang napakaganda dito, after nung kumbaga na-awardan ako ng Millionaire Circle, after 3 months, so, night ko naman yung pangalawang posisyon natin sa community. Okay, dito sa ating company, which is Gold Executive. Okay? So, grabe, sobrang sarap sa feeling. At the same time, yung asawa ko, nagiging Silver Executive din. Imagine that, no? Actually, yung asawa ko is hindi po siya Pinay. Ibang lahi ho siya, pero ginawa niya din itong business. At ngayon po, kumikita ho ito. Di ba? Ganun kaganda yung business natin. Alright? So, ito naman, no? Naalala ko before mga kapatid, no, naalala ko before. Ito, share ko lang to sa inyo. Kumbaga gadget is normal na ginagamit. Pero para sa akin sobrang ako kung sobrang masaya ako talaga, no? Sobrang saya talaga ng puso ko which is nang dahil sa ganitong business, no? Dito sa AJJ companies mga kapatid, yung mga gadget na gusto ko nabibili ko. Tama? Alright? So ganun siya ganun siya ka ganda, ganun siya ka sarap sa pakiramdam. Tama ba? So ito napakaganda mga kapatid, no? Right? Bumili ako ng first car ko. Binili ko siya ng cash. Okay? Sobrang sarap sa feeling. Kasi bakit? Ito, binili ko to nung pang 25 birthday ko. Sabi ko, regaluhan ko yung sarili ko ng sasakyan, no? Pag 25 ko. So, binili ko to, no? Kinareveal ko to mismong birthday ko. Okay lang po ba palakpakan natin? Tama? Ganon siya ganon siya ka sarap, which is, na-imagine ko before, oh, yung itsura ko ganito pala, tapos ganito na ako ngayon. Tama ba? Oo, sobrang sarap sa pakiramdam. Alam mo yon, sobrang sarap magyabang kung kas mong binili. Tama ba? Hindi naman ho, kumbaga, sorry for the words, no, na yabang. Kumbaga gusto ko lang kayong i-inspire. Okay? Na yung itsura ko before nagsimula, ganun yung itsura ko, tapos nagawa kong kumita ng ganun kalaki, at the same time, nabili ko yung unang sasakyan. Tama ba? Alright? Ito napakaganda. Bakit? Yung kapatid ko ho, bumili ako noong October, siya naman ho, bumili noong February. Cash din ho niya binili yung sasakyan niya. Imagine that. Ngayon, ikwento ko sa inyo, no? Ikwento ko sa inyo. Ito ho kami nagsimula. Okay? Ito yung itsura ko nagsimula at ito yung time na in-invite ko itong dalawa ko. Ito best friend ko. Alright? Ito naman yung kapatid ko. Alam niyo ho, itong kapatid ko sobrang napaka-negative talaga. Kasi bakit? Sabi ko sa kanya, Tol, meron akong opportunity nakita, yayaman tayo. Kinabukasan sabi ko sa kanya, Tol, pwede bang makahiram ng 500? Wala akong pamasahe. Tama ba? Paano siya hindi manigative kung ganun yung ganun yung aura ko, no? Yayaman tapos walang pira pamasahe. Alright? So kalaunan ho, naniwala sa akin. So ngayon ho, kaming dalawa ay may sasakyan. Alright? So, di ba, imagine mo yan. Ganito kami nagsimula. Ito kami nagsimula, mga bagito, yan, mga dugyot. Tama ba? Sobrang payat. Okay? Tapos, ganito na yung itsura namin ngayon. Parihas na ka-Honda City. Alright? So, imagine that guys, no? Imagine niyo na ganito pala at excited ho ako. Sobrang excited ko ho. Kasi bakit? No? This year ho, mag-upgrade ako ng sasakyan. Imagine mo, last year lang ako bumili, tapos excited ako mag-upgrade. Okay? Gusto ko yung SUV. Tama ba? Kumbaga, bibili ulit tayo ng SUV kasi, alam mo yun, sobrang, sabi ko, sarap pala dito mangarap sa ganitong business. Okay? Lalo na dito sa, dito sa community nyo. Okay?
dito sa Digital Biz Community. Guys, grabe, sobrang ganda ng sistema ho. Okay? Sobrang idol ko yung yung dalawang magkapatid, no? Si Madam Jessica at si Sir Jerwin, no? Grabe ang lalaki ng kinikita nila. Imagine mo, million, 3 months, I think, if I'm not mistaken, grabe ang laki. So, ibig sabihin, isa lang ang patunay niyan, mga kapatid, no? Isa lang ang patunay niyan. Kapag mayroong kumikita ng malaki sa community, isa lang ang ibig sabihin, may magandang sistema. Okay? May ginagawang sistema na which is, kapag masundan mo at kapag na-adapt mo yung ginagawang system nila, isa lang ang sigurado ako. Since you are belong to this community, dito sa Digital Biz Community, guys, ang sa akin lang, okay, kung nagawa nila, kayang-kaya mo din gagawin. Alright? So, ishare ko lang sa inyo sa lahat ng mga hindi pa part, no? Sa lahat ng mga hindi pa part dito sa community na to, ishare ko sa inyo ng kaunti. Kaunti lang, no? Since na nakita niyo yung itsura ko, na nagsimula ako, mga kapatid, no? Nagsimula ako, ha? Nakita niyo yung itsura ko, eto na ho. Maaring tanong sa isip mo, paano kaya nakasimula si Sir Dindo? Ganon yung itsura niya, mukhang wala naman talagang pira. Wala ho talagang pira that time. Tama? So ano ba yung paraan na ginawa ko? So ito na ho. Ako ho ay sumakay ng bus. Right? Sumakay ho ako ng bus. May bus ba dyan sa inyo? Nakakita na ba kayo ng bus? Okay? So ito na ho yung ginawa ko. Unang ginawa ko kasi wala akong pira before. Okay? Iniisip ko, kumbaga, ang iniisip ko, hindi ko pinoproblema kung paano makapagsimula. Kasi sabi nga nila, kapag gusto mo talaga, mayroong paraan eh. Tama? Pag ayaw mo talaga, is maraming dahilan. So sabi ko sa sarili ko, okay, bakit ako matakot? Eh dati pa akong walang-wala. Tama ba? Wala namang mawawala eh. Walang-wala naman na talaga. Okay? So ito ho yung ginawa ko. Share ko lang din sa mga hindi pa part dito sa Digital Biz Community. Guys, para makapagsimula din kayo. No? Para kumita din kayo. Which is, we are the same company. Okay? Una kong ginawa, ito yung binta, no? May isa akong cellphone before, bininta ko. Okay? Para lang makapag-ipon talaga. So kung mayroon kang gamit dyan na sa tingin mo na nagbibigay lang ng gasto sa'yo tapos hindi ka kumikita sa bagay na yan, guys, pwede mong ibinta kung hindi mo naman masyadong gamit. Ito ho yung ginawa ko before. Okay? Pangalawang ginawa ko ho, nag-utang ako. Oo, nangutang ako at the same time, no? Nagsanla. Alright? And ito yung tatlo na ginawa ko kaya ako nakapagsimula sa community na to. Sabi ko, buti na lang, ginawa ko tong tatlong paraan na to. At yung buhay na meron ako ngayon, nang dahil sa paraan na ginawa ko noon. Kaya guys, no? Kung ikaw ngayon, nakikinig sa akin, isa lang ang sigurado ako. Kung nagawa ko, na mukhang dating badyaw, tapos ngayon kumikita, good jaw na. Right? So, excited ako. Magkita-kita tayo sa top, no? Excited din ako na makapagsimula ka at mapakinggan yung success story mo dito sa community, dito sa Digital Biz Community. Magtiwala ho kayo, no? Sa magkapatid, grabe, sobrang galing ho niyan. Lalo na si Ma'am Jessica, right? Si Sir Jeroen. Guys, yan yung mga taong mag-guide sa inyo para maabot at makuha nyo din yung mga pangarap nyo. Again, this is yung mentor Dindo Public. Thank you so much sa privilege na pag-imbita makapag-share dito sa community nyo. Right? Thank you so much. Thank you so much, guys. Ayun, thank you so much, Mentor Dean de Pable. Grabe, napaka-inspired naman, di ba? Sa dating Joyride Rider. But right now, di ba, car achiever and syempre maglalabas ng bagong SUV. Di ba? So okay lang ba? Patay pa ako ng gratitude message, di ba? Kay Mentor Dean de Pable sa napaka-wonderful na, di ba, na life story. Di ba? Ayan. So ayan, patay pa ako ng gratitude message kay Mentor Dean de Pable. And before that, bago ipakilala ang ating speaker, pwede po bang Mentor Pable na mag-take po tayo ng photo off? Ayan, bago ka po umalis, di ba? Ayan, Tek, ikaw na lang po siguro, Tek, ang mag-picture. 1, 2, 3. Okay na ba, Tek? Okay na? Ayan, thanks so much sa ating Tek. And syempre, especially kay Mentor Dino Pable sa nag-share sa atin. Okay, so kung ready ka na, patay pa ako ng VAP. Kung ready ka na mapakinggan ang ating special speaker. Di ba? So, eto naman guys, na ipapakilala ko sa inyo is one of my mentor. And syempre, is a former teacher by profession. And syempre, local and international travel qualifier. And 6-digit income earner. Please help me welcome Mentor Domingo Astillero Jr. Let's do this.
good afternoon. Grabe. Ayan. Ayan, thank you so much po sa ating napaka-poging host and syempre sa ating unang nag-share ng kanyang journey dito sa community natin. Thank you so much po, mentor. Ayan, grabe. Naalala ko last time nung nagkaroon ng event, kasama ko pa yan sa isang kwarto, di ba? Ang kasama-sama kami ng mga top earner, di ba? Napakalupit at ngayon kasama na naman natin na nag-share ngayong araw, di ba? Yan, kung naririnig niyo po ako loud and clear, pa-type naman po ng number 54. Ayan. Ang unang mag-type, siya ang unang yayaman. Yan. Ang bilis nila mag-type. Ayan. Thank you so much po sa mga nag-type. By the way guys, bago ako mag-start, and syempre, bago ko i-share sa inyo ano ba yung topic natin ngayon, mag-share lang ako ng screen. Wait lang natin. Ayan, shoutout pala sa mga OFW business partner natin dyan na nandito ngayon sa Zoom na kahit sobrang busy. Ayan, andito pa rin. Ayan, nakikita ko si Coach Axel, sobrang busy ha, nasa Zoom pa din ha. Ayan, Coach Axel. Ayan, shoutout sa iyo dyan from Saudi. Ayan, lang natin. Naglo-loading ang ating slide. Okay. Oops. Ayan, nakikita na po ba ang aking slide? Pa-type naman po dyan ng number 54 ulit. Ayan, number 54, kung nakikita nyo na po yung aking slide. Ayan, thank you so much po sa mga nag-type. Ayan, thank you so much po. Ayan, kitang-kita naman. By the way guys, bago ako mag-start, ano ko lang din sa inyo yung topic natin, the future of wealth, why digital business is the key. Okay, bakit nga ba? Okay, bakit nga ba digital business? Bakit nga ba kailangan natin mag-business? And syempre, bakit digital? Syempre guys, kailangan natin makasabay sa online. Di ba? Ibang-iba na ngayon ng panahon. Lahat cellphone, lahat gadget ang hawak. So, syempre, kailangan natin sumabay. Okay? And syempre, ituloy na natin. By the way, pakilala muna kung sino ba yung pogi nasa harap nyo. Pogi ba? Yes, pogi syempre. By the way, I am Domingo Estrellera Jr., laki pong Ginubatan Albay, is a Millionaires Club member, Gold Executive Prime, local and international travel qualifier, and hub owner. And syempre, isa na rin po tayong dati po tayong teacher and farmer. Yun po yung background ko. Kung kanina yung nag-share, iba yung background, iba naman din yung background ko, di ba? Iba't ibang background, pero pag gusto mo talagang mabago yung buhay mo, ayan, dito ka na sa Digital Biz Community. Ayan, tuloy ko na po. Kaya shoutout pala sa ating business partner dyan, si Coach Ebenzer, ayan, from Australia. Ayan, hello po sa iyo, kuya. Ayan, thank you so much po sa pag-attend. By the way guys, turo ko lang din po sa inyo kung ano ba yung active income and passive income. Dito po tayo sa cash flow quadrant. Okay? Iano ko na lang muna sa inyo kung ano ba yung active income. Active income, no work, no pay. Okay, eto po, iano ko lang sa inyo kung ano ba yung employee yan. Pag wala kang trabaho, wala kang sweldo. Same din po sa self-employed. Okay, sa self-employed, pag di ka pumasok, wala ka rin kita. Ganun po siya. Ibig sabihin lang, kailangan mo ng trumabaho, kailangan mo ng trabaho, kamay, dugot, pawis, para lang ikaw magkasweldo. And syempre, poor side, 95% of the population. Ibig sabihin lang po, 95% ng population natin, napakarami pong empleyado. Okay, totoo po yan. Kung masano, marami po talaga. Iba, after makagraduate, pumapasok, naging empleyado. Kaya, ang iba po talaga, bagsak employee. Okay, ang iba naman, self-employed. Kaya, yun nga po. Sabi nga, dito sa cash flow quadrant natin, pag di ka nagtrabaho, wala kang sweldo. Ano ba yung passive income naman? Passive income, dito naman po yung business and investment. Dito, pera po. Money works for you. Okay, dito naman po, no work with pay. Wala kang trabaho pero may kita. Okay, mayroon kang sweldo. Ganun po siya. Ngayon, i-ano ko lang din po sa inyo, rich side 5% of the population. Ibig sabihin lang po, 5% lang po sa population po natin ang nagne-negosyo. Okay, at nag-i-invest. Okay, ibig sabihin yan, konti lang. Ngayon, saan ka ba? Saan ka ba sasabay? Active income o passive income? For sure, mas maganda na nasa... Ibig sabihin na nandito ko sa Zoom, nandito ka na po sa passive income. Pumasok ka na po sa pagne-negosyo. Yun po yun. Yan po yung pagkakaiba ng passive at active income. Ayan, kung ikaw pa pipiliin, saan ka ba gusto?
Sa active or passive income? Okay, pa-comment naman dyan. Ayan, para at least nakikita ko na nagkakaroon tayo ng interaction. By the way, guys, why business entrepreneurship? Bakit nga ba? Okay, bakit nga ba entrepreneurship? Ayan, hello po, Pipan Santiago. Good afternoon from the Philippines. Ayan, hello po from Saudi Arabia. Shout out po dyan. Okay, why business or entrepreneurship? Bakit nga ba? Okay, syempre, iyan ko lang din pa sa inyo. Dito po si Uncle, si Manny Villar po, ay ba siya, alam niyo naman siguro at kilala niyo naman po siguro si Manny Villar, isang negosyante. Okay, negosyante dito sa Pilipinas, mayamang negosyante din po dito sa Pilipinas. Actually, pure na Pinoy. Ito, sabi niya dito, I'm of the firm belief that poverty can only be reduced through business. Okay, mawawala daw po yung poverty through business. Totoo po yan. Okay, makakapagbawas po talaga ng poverty ang business. Kasi pa once na nagnegosyo ka, ibig sabihin may passive income ka, may kinikita ka kahit wala kang ginagawa. Yun po yun sabi po ni Manny Villar. And syempre, ito po, para sa mga OFW, sabi po dito ni Manny Villar, di ko na po babasahin ito lahat Okay? Villar encourages every overseas Filipino worker to be entrepreneurship as well. Okay? Ibig sabihin na, ini-encourage niya po lahat ng mga OFW na nasa ibang bansa na mag-negosyo. Bakit? Kasi po, hindi naman po lahat ng mga OFW nakakapag-ipon, may natitira sa sweldo nila. Bakit? Padala ng padala. Pero hindi ko po nilalakad kasi ang iba mautang din. Nag-iipon din. Pero ang iba po talaga, actually lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na pumunta ng ibang bansa dahil sa family, sa pagpapaaral ng anak, nawawala po talaga yung isip nila na mag-negosyo. Bakit? Papadala lang sa Pilipinas. Ganun po siya. So mas maganda, as a Filipino, as a overseas Filipino worker, iayos po natin yung kinikita natin dyan sa ibang bansa. Bakit? Kasi time will come, di naman po tayo bumabata. Kaya papunta na po tayo sa pagtanda. So mas maganda, yung pera kinikita natin, nakakating pa rin natin, may natitira pa rin po sa inyo. Ganun po siya. And next naman po natin, dito po, the surest way to get out the rat race. Bakit paano nga ba tayo makakaalis sa sinasabi nilang rat race? Ano ba yung rat race? Sweldo, bayad sa utang, gastos, bills, utang. Okay. Totoo ba ito? Masano ako, naranasan ko din po ito nung nag-empleyado po ako. Ang kinikita ko po nun hanggang pambayad sa mga bills, gastusin, kaya minsan napapautang pa. Di ba? Tapos makakarinig ka pa ng kung ano-ano sa inuutangan mo, pero babayaran mo naman. Yun po yun. Dapat makaalis po tayo sa ganoon. Okay, maalis po natin ang ganitong rat race na to. Na yung ang kinikita natin, pinapaikot lang. Okay, walang nangyayari, walang naiipon sa'yo kasi yan lang ang napupunta ng sweldo natin. So, paano ba tayo dyan makaalis sa rat race na yan? Okay, dito po, the surest way to get out the rat race to be an entrepreneur. Okay, maging magnegosyo ka daw or become a business owner. Ganun po siya, magnegosyo ka. Para makaalis ka po dyan sa rat race na yan. Bakit? Ayan. Sabi po ni Forbes, the role of entrepreneurship is ending poverty and homelessness. Nakakapagpabawas pa ng poverty and homelessness daw po yung pag nag-entrepreneur or nag-negosyo ka. Totoo naman yan. Kasi nga dito walang imposible talaga once na gugustuhin mo lang at sinubukan mo lang magnegosyo. For sure naman, magsasucceed ka. Kasi 95% na ng negosyo, nagiging successful naman po talaga. Okay, ganun po siya. So, mas maganda, para mawala po yung mabawasan natin yung poverty and homelessness, magnegosyo po tayo. Okay, try po natin magnegosyo. Subukan po natin. Okay, and next naman natin, eto. Many graduates complain that it is difficult to get job these days. Despite having a diploma, the solution is create your own job, create job for other. Be an entrepreneur. Okay, sabi po ni Manny Villar. Ito po, sinabi po ni Manny Villar, pero nangyayari po talaga siya. Marami pong graduate at may diploma na wala pong trabaho. Okay, wala pong trabaho, walang
extra pinagkakakitaan. Bakit? Wala. Ang iba, sayang ng diploma. Yung mga iba, nakapag-graduate ng teacher, naging sales lady. Ang iba, kagraduate ng criminology, naging security guard. Yung na yung napagtapusan po nila, ang nangyayari po, iba yung napapasukan. Ganun po siya. Kaya mas maganda, create ka. Create ka. Tapos pag nag-graduate ka, maraming requirement. Experience. Talo mo pa yung walang experience. Ay, talo mo pa yung graduate ka. Pero yung pag may experience ka, talo mo pa yung graduate sa yung may diploma kasi ikaw may experience. Ganun po ngayon. Kalakaran ngayon dito. Kaya mas maganda, mag-create ka ng negosyo or mag-business ka talaga. Yun po yung pinakamagandang solusyon, lalong-lalo na po sa mga graduates natin dito. Okay? And next naman natin, ayan, no work, okay, no pay, game plan to financial freedom. Ito po, okay, ito po yung mga game plan natin. Okay, 2 years preparatory, 12 years grade school, 4 years college, ayan, 18 years time investment, 18 years kang nag-aral. Okay, magkano yung in-invest ng family mo or ng magulang mo? 2 million. Okay, para makapag-graduate ka lang. Totoo po yan. Nangyari po yan. Ngayon, ang sinisweldo mo lang, ang iba nga po dito, mababa pa. Ito, ano lang po ito, estimated lang 20,000 per month. Hindi pa yan kompleto. Bakit? May office politics. Okay, pag sinabing office politics, may mga Di ba? May mga hindi dyan nagkakasundo-sundo, overload work. Okay, ano ba yung overload work? Ito naman po, yung mga trabaho na binibigay sa iba, hindi naman sa iyo naka-align. O, ibibigay sa iyo ng bossing mo. Yan yung kailangan mong trabahoin. Tapos, emotional pressure. Ito pa, pressure ka pa. Pag di mo ito ginawa, tatanggalin ka sa trabaho. Pressure talaga. Okay, one mistake. Yan, pag nagkamali ka, tanggal ka na. Di ba? Yan po yung nung malupit sa 18 years mo pinag-aralan, tapos yan yung papasukin mo. Pressure, tapos pag nagkamali ka, tanggal ka agad, kapalitan ka. Ganun po siya. Pag di ka naman pumasok, wala kang sweldo. Ganun po yun. No work in vain. Dami pong sinayang, pero naging empleyado ka lang, tapos nangyari sa'yo, ayan. Pag hindi ka pumasok, wala kang kita. Pag kamali ka lang, na pressure ka, grabe. Grabing pero grabe no, ilang years mong pinag-aralan, tapos ganun yung papasukin. So, mas maganda magnegosyo talaga. Ngayon, ito po sa mga abroaders po natin or nasa ibang bansa, ito po yung pera kung saan nila pupunta. Renta sa local currency. Homesickness. O, di ba? Alam mga OFW natin dyan na homesickness po kayo. Food in local currency. Risk in living foreign land. Di ba? Nakakatakot din po na nandyan po kayo sa ibang bansa. Hindi po lahat nakakahanap ng magandang trabaho, kakahanap ng mga mababait na amo. Okay? Take risk din po yung pagpunta ninyo dyan. Tapos, send money to relatives and family. Ito po, totoo po ito na padala sa mga kamag-anak, sa family, sa mga magulang, papadala lahat ng sweldo. Bills in local currency, double, triple check. Ito po, may mga business partner po tayo na sobra, 24 hours. 24 hours nagtatrabaho. Bakit? May triple and double job po sila. Para lang po. Okay, para lang po. Yan po yung nangyayari po sa mga business partner natin sa ibang bansa. And dito naman po, tanungin ko lang po kayo, when you seal your eyes, okay, bibenta mo po ba yung mata mo sa halagang 1 million? Ayan, comment naman po kayo at kung naririnig nyo po ako. Okay, ano po yung sagot nyo dyan? Ibebenta nyo po ba yung mata nyo sa halagang 1 million? Ayan, pa-comment naman po. Ayan, no, no. Bakit no? Totoo po yan. Wala pong magsasabing yes. Okay? Ngayon, di ba sabi, no, di ba hindi? Pero most of us, hindi lang mata, okay, ang binibigay natin, kundi buong katawan, dignidad, at pagkatao natin. Di ba po pag nagtatrabaho tayo, kamay, mata, lahat, pagod, pawis, di ba? Lahat natin yan, binibenta lang natin sa pinakamababang sweldo. Ngayon po, lalong-lalo po sa mga empleyado, magkano lang maximum pag nasa probinsya ka, minimum pag nasa Manila, di ba? Pero
ginagawa pa rin natin. Bakit? Para kumita. Di ba? Para kumita, gagawin talaga. Ganun po siya. Pero pag sinabi mong ibebenta mo sa halagang 1 million, ayaw mo ibenta. Pero yung buong katawan mo naman, binibenta mo sa halagang, magkano lang? Magkano lang yung sweldo? 360, 560, 6. Depende po yan. Okay? Depende po sa trabaho na makikita niyo po. Okay? Maganda, huwag ganon. Okay? Work and business. Pareho mo silang bibigyan ng time, money, effort, gagalingan mo, sisipagan mo, and lahat gagawin mo para pag-asenso. Totoo po yan. Okay, magtrabaho ka man, magnegosyo ka. Okay, trabaho versus negosyo. Parehas mo, bibigyan ng time, effort, money. Ngayon, ipakita ko sa inyo anong pagkakaiba. Okay. Sa pagtatrabaho, okay, pag may trabaho ka, you will only survive. Okay. Bakit? Makasurvive ka lang. Hindi kasi, ito man. Basahin natin. Nakakabayad ka ng bill sa bahay. Totoo yan. Pangalawa, sapat lang sa panggastos sa pamilya. Totoo naman yan. Kung OFW ka, sapat lang pangpadala sa Pilipinas. True. True po yan. And sa trabaho, gagalingan mo din. Magsasakripisyo ka din. Okay, makikisama ka din sa mga katrabaho mo. Sa amo mo, sisipagan mo, pupuhunan mo din na okay, pag magmumumunan ka din, hindi din madali. Hindi rin madali. Di ba? Yan po yung sa trabaho. Totoo, di ba? Lahat naman. Gagalingan mo, magsasacrifice ka. Samantala po dito, okay, yan ako lang din po sa inyo. Pag nagnegosyo ka, malaki po yung porsyento na pwede kang umasenso. Kasi nga, nasa business ang pag-asenso. Okay, nasa pagnenegosyo po yung pag-asenso. Isip po, makakapag-ipon ka kasi kikita ka ng malaki. Okay, pag kumita ka po dito ng malaki, makakapag-ipon ka. Pwede kang makapag for good. Kasi kung kumikita ka dito ng may savings ka, okay, magkaka-savings ka. Okay, katulad ng mga OFW business partner natin na kumikita na ngayon po unti-unti. Unti-unti na lumalaki yung kita nila. Okay, sa business, same lang din, gagalingan mo din, magsasacrifice ka din. Okay, kung hindi mo sisipagan, okay, hindi din madaling sisipagan mo din, tatrabahoin mo din, gagawin mo din ng lahat. Okay, mamumuhunan ka din. Okay, isipin nyo, saan ka? Okay, saan mo mismo pipiliin? Sa negosyo ba o sa trabaho? Parehas mo gagawin lahat. Pero, ang pinakamalaking porsyento, kapag nagnegosyo ka, gagawin mo din lahat. Okay, sabi nga nila, sa una may challenge, pero pag natapos mo yung nasolusyonan mo yung challenge na yon, ikaw pa din naman magbe-benefit. Ano yung gusto mo? Mahirapan ka na ngayon, tapos bukas okay na, or okay lang, magaan sa iyo ngayon, tapos mahihirapan ka. Mas maganda, mahirapan ka na ngayon para pagdating ng oras, mas magaan na lang. Ganun siya. Okay? Next naman, profits are better than wage. Big wage, wage makes you living. Profits make your future. Totoo pa ito. Okay, sa wage, kaya, okay na. Survive ka lang, kakasurvive ka lang, pero yung profit, okay, galing sa negosyo, pwede ka pong maging successful or maging mayaman. Okay, ganun po yan pag nasa business ka. Okay, lahat ng requirement are important component to be possible. Okay, pakita ko po sa inyo. Time. Diba? Ang oras, hindi na naibabalik. Diba? Totoo po yan. Hindi na naibabalik yung oras. Bakit? Ang oras, pag nasayang, hindi mo na kayang balikan. Tama? Pero, sabi nga, pag napalagan mo yung oras mo, okay, hindi mo siya pagsisihan. Okay, dapat i-treasure natin yung oras na dumarating sa atin, lalo-lalo kung may opportunity dumarating sa atin, i-treasure natin yan. Okay, i-grab ka agad natin. Huwag natin palagpasin. Okay, huwag natin isip, wag sana itong mangyari sa inyo, sa mga ibang mga business partner natin, na sayang. Okay, sayang, sana tinrabaho ko noon. Sana nagpagain ako, sana nakinig ko. Full of regret. Okay, full of regrets. Isipin nyo na ha, kung ang iba sasabi, sayang, dapat sumabay ako.
Dapat sana nakinig ako. Dapat nagpagay ako kung ano sinabi sa akin ng mentor ko, sinunod ko. Huwag po sanang mangyari po ito sa inyo. Okay po? Okay, next naman natin, dapat ito po kayo. Buti na lang nakinig ako. Buti na lang sumabay ako. Buti na lang ginrab ko yung opportunity. Buti na lang. Yan. Dapat nandito kayo. Buti na lang. Hindi sayang. Full of grateful and fulfilled. Nakuha nila yung gusto nila. Dahil sila po nagnegosyo. Okay? Okay, nagnegosyo. Tingnan niyo po yung itsura ng una sa pangalawa. Di ba? Magkaiba. Magkaiba yung itsura, magkaiba yung reaction nila. Dahil full of fulfillment itong dalawa. Kasi nakinig sila, negosyo sila, yun po yun. Ginrab nila yung opportunity. Ganun po yung dapat mangyari sa inyo. Okay, passive income will give you an ability to save time and in the future. Totoo po yan. Once na nagnegosyo ka po ngayon, kasi time well ka pag nagnegosyo, naging successful yung negosyo mo, leverage ka. Kahit wala kang ginagawa, may kinikita ka. Okay? Tapos sabi nga, makakasave ka ng time na hindi ka na sa umpisa, nahirapan ka, tumulong ka, pero nung tumagal, may leverage ka, may gumagawa na at may tumutulong sa iyo. Makakasave ka talaga ng time. Okay, tama po yun. Kaya mas maganda, mag-negosyo po talaga. Passive income mas natin talaga. Ito po, pagkita ko lang sa inyo, yung age 0 to 90 years old. Ngayon, income generating years, ang prime years mo, ang tanong, saan mo ba gagamitin? Dito ka na ba? Gagamitin mo ba yung prime years mo sa 65 to 90 years old? Di ba? Saan ka? Ngayon, sa mga kabataan dito, or mga nasa middle, or saan ka man, ilan mo ng edad mo, may oras. Di pa huli ang lahat. Okay? Halimbawa, kung nandito ka na sa community natin, dito ka na sa company natin, ayan, mas maganda, gamitin, treasure na natin to. Pagtulungan na natin. Huwag na natin palagpasin pa. Kasi sabi nga, pag may opportunity dumating, malay natin para sa iyo yung opportunity. Ngayon, itry mo, subukan mo. And syempre, yung edad mo ngayon, huwag mong antayin na sali ka sa isang magne-negosyo ka na ng edad mo ay nasa 65 na. Diba? Anong ginawa mo nung 25 years old to 40 years old ka? Okay, huwag natin sana pagsisiyan yun. Mas maganda, gamitin mo yung prime years mo sa napakamagandang desisyon or nasa magandang business ka. Okay? Next naman natin, did you know at the age 65, 80%, 84% are broke, 8% is still work, okay, 6% are well-to-do, and only 2% are wealthy. Ayan. Where do you think? Okay, where do you think you want to be? Okay, tanungin ko kayo guys. Saan kayo? Saan kayo dyan? Ayan. Hanapin nyo. Di ba? Saan kayo ngayon? Ang tanong ko, 84%, 8%, 6%, o 2%? Ako, para sa akin, andito na ako sa tamang negosyo, tamang opportunity. 2%. Ayan. Ito po ang pinaka-ano ko. Dapat tatanda ako na sa 2% are wealthy. Okay, dadagdagan natin, hindi na siya 2%. Kayo po yung mamili. Okay, kayo po yung papapiliin namin kung saan kayo. Okay, lalo na sa mga business partner na sa ibang bansa, alin yung gusto nyo, uuwi kayo na may savings, wala. Ganun lang naman po siya. Ayan, 2%. Diba? May nagko-comment pa, diba? Active pa yung mga ano natin. So maganda, piliin nyo yung tamang desisyon. Yung desisyon na makakapagpabago talaga ng buhay nyo. Okay? Next naman natin, the solution is to build a business that will produce passive cash flow. Ano ba yung business na mag-produce ng passive cash flow? Ito na po. Pakita ko din sa inyo. Traditional business. Pwede ka mag-traditional business. Ayan. Siyempre, lalo na restaurant. Pwede ka magpatayo ng restaurant. Magkano? Okay. Magkano yung 2 million. Sino yung may 2 million dyan? Pa-comment naman dyan kung may 2 million ka. Pwede ka pong magtayo ng restaurant. Pangalawa,
Laundry shop. Patayo po tayo ng laundry shop. 1.5 million. May hawak ka po ba? Wala po. Di ba? Wala din. Grocery. 1 million. Ito na yung pinakababa. 1 million. Coffee shop. 1 million. Di ba? Isipin nyo guys, pwede ka mag-traditional business, pero lalabas ka ng malaki at milyon na kapital. Okay, ito pa. Okay, ito pa. Sa pag nag-traditional business ka, ito pa yung mga i-consider mo. Location, brand, anong brand ba ng ibebenta mo? Anong product? Okay, supplier. Ano dapat yung supplier mo? Maganda yung quality ng isusupply sa'yo. Employee, mga empleyado mo, papasweldohan mo. Dapat maganda yung relationship mo sa mga empleyado mo. Accounting, kailangan mo pa. Kung di ka marunong accounting, kailangan mo na magaling. Okay, magaling sa accounting. Business permit, o kukuha ka pa ng BIR or business permit. And syempre, operational expense, syempre may gastos. Advertising, ngayon, syempre, kailangan mo na i-advertise pag nag-traditional ka. O, di ba? Di ba, kailangan mo i-advertise sa social media para makita ng mga client. Yan po yung mga i-consider mo. Ang dami mong pwedeng i-consider. Samantala, pero dito sa atin, online na lahat, nag-adapt na, may sarili tayong offices, and syempre, may produkto na tayo, approve na po lahat, yun po yung maganda. Okay? Next naman natin, ito pa, competition. Bawa, si Pedro, nagtayo ng tindahan, traditional business. Ngayon, nakita ng mga kapitbahay. Yan, syempre may mga kapitbahay tayo na, ay gagayahin ko yung negosyo ni Pedro. Ngayon, ayan na. Andyan na yung mga kapitbahay mo, kinumpetensya ka. O, di ba? Kompetensya na. O, di ba? Di ba? Marami na. Marami ng pagpipilian. O, pagalingan na lang. Di ba? Ito naman ang malupit. Yung big company natin, kinumpetensya yung mga small traditional business. O, ngayon, saan ba mamimili ngayon yung mga tao? Siyempre sa comfortable. Sa naka-aircon, di ba? Magtatambay pa sila bago mamimili. Ganun po yung mangyayari at yun po ang nangyayari ngayon. Totoo po itong nangyayari. Eh syempre, konti na lang yung mamimili sa traditional business kasi pupunta na sila ng Quezano, Pure Gold, SM Robinson. Traditional business competition. Which is mako-compete na tayo ng mga big company. Diba? Yan po yun pag nag-traditional business ka. Okay, ito naman, franchise. Pwede ka pong mag-franchise. Okay, 7-Eleven, 12 million. Okay, ay 7-Eleven, 2 million pala. Inasal, 12 million. Jollibee, 40 million. Di ko alam kung ito na yung franchise nila. Siguro ngayon, mas mataas na. Royalty and advertisement fee, 10% to minus pa 20% for your net profit. Magkano na lang kikitain mo? Yan po, di ba? Siyempre, kung gusto mo mag-franchise, ito naman po yung ilalabas. Million. Okay? Ang next naman natin, ito po, yung mga kalibre o mga bigatin po natin ng mga negosyante. Donald Trump and Robert Kiyosaki published a book recommending network marketing is the power for reliable business. Okay? Ito po, alam niyo naman siguro mga kilalang tao po ito, na sila po mismo nagre-recommend ng network marketing as a powerful and reliable business. Okay, next naman po, okay, si Richard Bronson. Okay, ito naman po, same din po. Ayan. I think all of the future job next 20 to 30 years will be created by network marketing. Okay, network marketing din po. Yung niya, believer din po ito ng network marketing. And next naman po, eto po, ipakilala ko po sa inyo, siguro kilala na po ito ng iba sa mga hindi pa po nakakilala, the Peralta Seedlings. Okay, Peralta Seedlings, in just 3 months, kumita po sila ng 1.3 million. Yan, isipin nyo si Mentor Jerwin o Peralta, Mentor Jessica May Peralta, kumita po sila ng 1.3 million dahil sa network marketing or dahil po dito sa digital biz community, na which is tutulungan ka dito sa magnegosyo. Okay, tutulungan ka at igagayin ka ng Diyos. Okay? Next po natin, gusto ko lang ng simpleng buhay. Ang iba dyan, gusto ko lang ng simpleng buhay. Ano ba yung simpleng buhay sa inyo?
Yung nakakain lang ba kayo 4 times a day? Hindi po ganun. Mas maganda pag sinabi gusto ko ng simpleng buhay. Ano yung simpleng buhay? Simpleng buhay na naibibigay mo sa mga anak mo, yung gusto nila, nasusupport mo sa pagpapaaral, sa pagkain na gusto nila, yun po yung magandang simpleng buhay. Hindi lang yung nakakakain lang ng 4 na beses sa isang araw. Okay, mas maganda yung simpleng buhay na naibibigay mo lahat. Okay? Next po, we are offering you life with option. Okay. Guys, andito yung Digital Biz Community. Okay, yan. Life to be wealthy and healthy. Tama. Ayan. Eto, we are offering you an option. Guys, dito po sa digital community, nag-offer po kami, okay, ng life option. Bakit? Ito na po yung community, which is, i-guide ka, idudulo ka hanggang sa makuha mo yung pangarap. Ganun po yung digital biz community. Ito po, pakita ko po sa inyo. Siyempre, myself and I. Me, myself and I. Pakita ko lang po sa inyo mga achievement ko po. Dahil po dito sa digital biz community, kumita po tayo ng 121,000. Sige po tayo. Mentor kanina. Okay. Same po kami kumita ng 6 figure. And syempre, na-awardan po tayo sa mga awards. And ano pa ba? And po, sa ating company, nakakasama po tayo sa mga awards sa community po natin. And get promo ng company sa AGG company po. Yan, nare-recognize po tayo. Okay, next naman po. Ito po, na-awardan po tayo. May mga awards, may travel. Ayan. And for sure, alam niyo po ito na pagpunta namin ng 9 days sa Boracay. Ayan, free travel po yan ng mga mentors natin dito po sa Digital Biz Community. Ayan, grabe. Kung wala po yung Digital Biz Community, hindi ko po ito mararanasan. Hindi ko po mararanasan na mag-birthday po sa Boracay. Okay? And syempre, hindi ko mararanasan ma-enjoy at mag-birthday sa yate. Dahil lang po yan din sa Digital Biz Community at naniwala lang din po ako. Sa simpleng teacher, and syempre, farmer na nag-aalaga ng mga kalabaw, baboy, mga manok. Ngayon, nagtatanim. Ngayon, ito na, nagtatanim na ng pera. At syempre, tumutulong na sa mga OFW na kumita din ng pera. Okay? And next naman po, ito po yung mga gala namin, mga event po namin doon. And syempre, mga, ano naman po, mga, dito naman po sa Digital Biz pa, mga, ano natin, tawag dyan, incentives. Ayan, may swimming incentives. And Baguio. Baguio naman po tayo ngayong July. Ayan. Bago po mag-anniversary, pupunta kami ng Baguio and attend na din kami ng anniversary. Diba? Napakaganda na sa simpleng desisyon. Okay, ito basahin ko muna. You just made the best financial decision in your life. Guys, ako, para sa akin, nag-decide lang din po ako na gawin yung opportunity, gawin yung digital biz. Okay, gawin yung digital biz community. Na nag-decide lang din. Na walang alam, hindi ko alam, zero, na hindi ko talaga alam yung community po natin. Pero, nag-decide ako. Sabi ko, may mga mentors at may mag-guide sa akin. Kaya teacher po tayo, zero knowledge about sa ganitong negosyo, nakinig lang din, nag-aral, nagpagay at nakinig, at eto na po yung life na nangyari sa akin. Okay? You just made the best decision. Ako, nakapag-decide ako ng magandang decision. Ikaw, ang tanong ko, ano ba yung decision mo? Okay, this is the right opportunity for you. Pagtulungan lang natin kasi time will come. Kung anong nangyari po sa amin, possible na mangyari din po sa inyo dahil po nandito na po kayo sa tamang opportunity at nandito na po kayo sa Digital Biz Community. Once again, I am proud to say I am Coach Domingo. Ibabalik mo na po sa ating napaka-powerful host, Coach Lan.